Hi mga kadrag. Question for all. Sino ang favorite lolo o lola mo sa tunay na buhay at bakit? Answer in less than 1 minute. Go, Kiefer. Totoong buhay, like totoong lolo ko. Well, isa lang naman yung grandparent na kinalakihan ko, si Lolo Jose. Lolo Jose. So yun, dun ako iniiwan sa kanya. And hindi actually favorite, it's more of wala akong choice. Iniwan. Pero kasi sa kanya ako natutong maging confident sa sarili ko. Hindi ko alam, pero kasi napapanood ko siyang maging bold. So parang namulat ako in an earlier age na parang walang something wrong with it. So yun yung mga life lessons niya sa akin na parang there's nothing wrong with sexuality. Ay, Oh, taray. pero syempre nung bata ako, hindi ko alam yun. So, pero nung pagtanda ko, parang na-realize ko na, okay, na-normalize siya. Sample. Charot. Sample. O, ikaw naman, Ralph. Well, isang set lang ng grandparents ang meron ako ngayon. Yung lolo't lola ko na nandito ngayon sa Pilipinas, lola ko na 96 years old, and yung lolo ko na 103 years old. Wow! Oh, 103. Natanggap Ito na yung- ba niya yung 100,000 ng Oo gobyerno? nga. Ay, Diyos ko, Canadian citizen siya. So, Oh. hindi siya Ah, dual citizen. So, nakatanggap naman siya ng papel kay Queen Buka na lang Elizabeth. kayo ko ng Ng citizenship, Sayang, no? 100,000 din yun. Sayang naman. 100 100K. piyok na yun, no? Baka pwede pa Oo. nating anuhin yan. Pakagawa ng brasuhan. Mayor Belmonte baka naman. Teka lang, Kasi baka ba? na po masabi ko, the views and opinions of Ayaw the Yeah. the guest and the Bakit? co-host. Magiging mabigat pa nga yung episode. Well, baka lang how sabi about you, Ike? Sino naman ang favorite grandparents mo? Sabi ko naman sa'yo, Pot, may hugot ako dito kasi I was never the favorite grandchild. Although meron akong nag-iisa ko na lang na like lola from my parents. At saka growing up, medyo takot kasi ako sa kanya. Although siya, very much kasi siya, Imeldific yung vibe niya. Very Oo. much ganon. Head of the mother butler of the church. Ganon. So parang growing up, lagi akong takot sa kanya. Ganyan. But I Ano love yung takot? her hierarchy. Parang hindi ako masyado Anong side Saka ng parent? side ng daddy ko. Ano pa naman? Andiyan pa naman siya. Yes. Yes. Hi Lola, if you're listening. Hello. Actually, Hello, guess Pot. natin siya. Papasukin mo na po. Charot. Well, kahit hindi ako tinatanong ni Ike. Tinanong kita. Tinanong mo ba ako? Sorry. So ako kasi, hindi lumaki ako nung walang kinagis ng lola at lola talaga. Parang meron akong isang lola sa mother's side na parang isang beses ko lang ata nakita or 2 beses. Pero wala talaga akong found memory sa kanila. So, ang favorite lola ko na lang is yung lola na pinuntahan ng piso para kay Toto sa Antipolo. Yeah. Isang lola doon. Kasi ang daming lola at lola yun parang home for the agent talaga siya. Pero isang lola doon na lagi siyang nagjo-joke. Tapos sobrang dami niyang joke. So nakalimutan ko yung name niya. Pero siya na talaga yung lola na tumatak sa isip ko. Yung lolang laging nagjo-joke sa home for the agent sa Antipolo. Kanlungan ni Maria? Yeah, Oo. Kanlungan ni Maria. I think may picture kayong dalawa po. Hanapin ko later. Yes. Oo. Ay, kasama namin si Ralph noon. Oo, tayong tatlo nandun. Nandun si Kim. Wala. I was never the Lola's favorite. Sorry, lagi talaga ako Oo. Ang iba pa ang lover ni Ralph noon. Huy, wag na nating Oo, hindi natin Cut mabangkitin. ngayon, Natuto na ako. Pero hindi pa si Kaloy noon. Alam mo yan, Keeper. Diyos ko talaga. Basta ang favorite kong food talaga is spaghetti. Ay, pag mo na akong, huwag ka nung salita. Oo, tapos na tayo dun sa face. Baka may maungkat pa si Ralph. Well, Ike's, take the floor. Yun na yung question. Ayun na nga. So, thank you so much, Pot, for that question for all. So, bakit ba natin dinidiscuss tong Lolo and Lola? Actually, because it's connected with last night's episode of Drag Race PH. And also, diba, recently, I just realized, parang last weekend yata was Grandparents' Day.
Yeah, very sakto, no? Oh, last week Sakto, ko lang. 'di ba? Oo. Oo, Galing last week, basta naman. last weekend. So, ang galing. So, very much connected siya. In team siya. So, okay, let's go straight to the point na, mga akla. Let's proceed with, or let's start with, for tonight's Hanash, let's start with ito na, the last night's guest judges. So, we have Khaled Karen, Jikli Caliente, ayoko ng pangalanan yung iba, charot. Rahul Laurel and Miss Gloria Diaz. So, and syempre, of course, si Mama Pao, but any comments or any violent reactions sa mga charot, sa mga judges natin last night? Ral. Siguro every week naman lagi nating sinasabi, no? Parang umabot na tayo sa dulo ng PC. PC Oh my God. na hindi lang nanggaling sa atin, nanggaling na lang din sa iba. Pero well, very vocal naman tayo sa mga pinagagawa nila. Pero ako kasi, I'm not about the looks. It's what about you say sa table. Pero na-realize ko nga, before you can say something behind the table, kailangan mo maging credible, right? Pak, pak, pak. Go, Eva. Charot. Ganon. Pero I appreciate na this is the best look ni Mama Pao. Yeah. Very In fairness. Versace. Yes. Very lemon. Very lemon. Yes. It's Yes, very giving lemon. 40 inches eme. 40 inches eme katulad ng kay Pot. Pak. Ah. And behind dun sa issue, I'm not quite sure kung yung 80s vibe is throughout the season 2 or dun lang sa specific episode na yon. Pero pag tinitignan ko yung storyline ng suot ni Mama Pao itself from episode 1 moving forward, mukhang 80s nga talaga yung theme niya for buong season 2. Kasi may nag-explain yung team behind Mama Pao na binigyan sila ng theme which is 80s dun sa specific wig, ganitong wig. Ganitong wig. Very dry wig. Kasi kung kailangan mo pa i-defend yung sarili mo, it says something, no? Yung kailangan mo pang explain yung art mo, kailangan mo pang explain yung mga pinagagawa mo. Kaya nakakasad lang. Sayang naman. Sayang Kasi naman. tama, kasi international stage eh. Oh, yes, we value and we appreciate all kinds of drag. Pero sana yung drag excellence ang ipakita since international stage or international platform ang Drag Race, no? Kasi lalo na yung ibang bansa nanonood, nakakaya tapos sasabihin mo, ganyan ang host. True. Actually, wait Saka lang, for sana, context, wait lang, Kiefer, sorry. For Go lang. context, dun sa mga listeners Yeah. natin na hindi updated. So, this week, naglabas na kasi ng episode for the last, new episode, yung Stopover ni Marina Stopover ni Summers, Marina and ang Summers. guest I see, of course, Eva Queen. And meron siya mga hot takes doon. Actually, not hot takes kasi feeling ko siya lang talaga yung may kayang mag-voice out doon. Kasi ang dami, 'di ba, parang ever since na napapahagingan na rin natin siya dito sa pod. And very much evident na siya kasi hello, episode 7 na eh, 'di ba? Oo. Tapos and also, so yun nga, may bagong episode yung Stopover ni Marina Summers. And then, if you remember guys, mag-member na din kayo sa Drag Fans Philippines. May Yeah. may Ang post dami, no? doon. Feeling ko dapat nakapin na yun doon eh kasi nandun ang sagutan, sumagot ang Yeah. styling team ni Mama Pao about the issue. Not really issue, but about yung comments ni Evil Queen. So, okay, yun lang naman yung main context. Go Kiefer, you're saying something. Yun na din yung sasabihin ko, yung nagkasagutan doon, which is parang sasabi kasi ni Evil Queen is parang it's a collective thought and it's for a purpose na parang we aim to be better to show how great the Philippine drag is. So kaya may mga comment tong ganon. It's not meant to put you down. It's meant to make you better. Tapos parang yun nga, nagkasagutan. May isang stylist na okay yung banter nila. Yung isang stylist is parang hindi well yung pag-take niya doon sa take ni Eve La Queen, which is parang sasabi ni Eve La Queen nga is parang
So, kanino mapupunta yung accountability na parang, I mean, ganito na lang ba? Lagi na lang ganyan-ganyan. So, yun. Pero nakakasad 'no, kasi there's no way para mag-improve agad kasi pre-tape na 'to, eh, tapos na yung season 2, may top 4 na. Yeah. May top 2 na. Hindi daw totoo yun. Oh my God. Well, I have my sources. Charot. The black market drag. Ang sabi sa Pero akin, first time in her story daw yung mangyayari. Kimi lang! Steering the pot. steering the pot. May live finale? Live finale naman din yung last time, di ba? Live finale? Ay, hindi. Live finale ba? Live announcement? Oo, live yun. No, like I mean sa stadium gagawin or sa Oo. theater? Pre-take na rin yung awarding. Oo. Lahat naman Parang ever Oo, since lahat yan, naman. simula nung may nag-spoil kung sino yung winner. Lahat sila True. kokoronahan. Oo, lahat sila Oo. kukurana. Pero yeah, going back. So, I think, ano yan, again, very much hot conversation siya all over social media. Kasi, it has to be said. Kasi tama ka dun sa, bakit? Kasi, we hate to compare, pero paano kasi nga tayo mag-i-improve kung hindi natin i-compare and we're talking about the same team, same Mama Pao, magkaiba lang ng season and ang disclaimer nila ngayon is mas may budget. So, saan napupunta yun? Exactly. Diba? Na heart evangelista ba sila dito? Pak! Baka naman confidential lang. You know. Ay, true. Oh my Baka God! naman din talaga naman confidential naman siya. Mm. But moving forward, ikaw ba Pot, may mga hanas ka ba about Mama Pao? Meron. Ay, go, 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 sabi ko, go, go, go. nakat na ako si Ito na Erica. nga. Sorry. Go. Hindi, just lang. Sa akin naman wala masyado. Parang, ang ano ko lang doon, ang parang take ko lang doon is, kailan ba mababakante yung upuan ni Jiggly? Oh. Kasi minsan talaga walang walang pupuntahan yun. Yun lang naman yung reklamo ko. Pero yung mga looks naman, for me parang okay lang din naman. Hindi lang talaga siya polish. Pero in fairness naman kay Paolo, ang nami-miss ko lang sa kanya from season 1 is parang mas mababa yung energy niya dito. Parang yung tipong hindi mo na nakikita yung strictong Pao or Mama Pao from season 1. Parang wala. Parang hinahayaan. Oo, parang hinahayaan na lang yan. Tas yun nga, okay din yung sinabi ni Eva La Queen sa stopover ni Marina. Kasi nga, host kasi siya, 'di ba? So kailangan talaga kailangan talaga bongga siya kasi at least yung tipong gag nga daw. Kasi kung kinumpara niya si Nikki Doll from Drag Race Friends, nung tinignan ko yung Drag Race Friends, halos hindi ko nakilala si Nikki Doll from her season nung Drag Race niya. Kasi bongga talaga si Nikki Doll. Ganon din yung kay sino ba yung sa Mexico? Valentina. Si Si Valentina. Valentina, 'di ba? Iba yung itsura nila. Talagang ang point lang dun is kailangan mayroon ka talagang authority na ikaw yung nasa gitna. Panindigan mo na ikaw yung nasa gitna. Ganon. Tsaka Ganun ang siya. hirap this time kasi mako-compare kasi sabay-sabay yung France, Mexico, and Nagsabay-sabay yung Philippines. premiere, no? Alam mo Yeah. yun, aabangan mo talaga ang labanan lang natin is sinong may mga pinakaganap, sino may mga pasabog per episode, dun lang tayo magkakatalo. And of course, sa host. Pero, kasi syempre. Possible ba yun? Sorry. Yung kay Jiggly na part, possible ba na mag-double parang show si Manila Luzon? Tanong natin kay Hindi. Antoinette Hadaune. Parang I agree na parang kailangan ng palitan ni Jiggly. Pero kasi well-versed siya sa Filipino pop culture eh. Which is, wala akong makitang ibang Filipino queens na parang magiging kasing well-versed niya. Siguro pwede natin i-try. Natin talaga. Ay na talaga yung Siguro pwede production na lang nila. i-try yung ibang drag queens na Pilipina like si Onjaina. Diba? But may mga vocal din naman si Onjaina, although medyo yung yung season 1, season 2 na. Diba? Oo, Si pwede.
Si Precious, Diba? pwede Kasi na, yung, agad-agad. yung isang Evil ano ako. pa, yung isa pang Si Evil Queen. yung isa pang Pwede. Pilipino sa Drag Race Aura recently Mayuri. lang. Hindi, Si si ano, Si Anitra. Mayari. Aura Aura Mayari. Aura Mayari, diba? Mayari. Pwede din. Diba? So, kung international chucho yung kailangan nila, kunin nila yung, try nila si Ongina o kaya si Mayari or try nila yung iba. Hindi na talaga effective si Jiggly. Kasi Totoo. wala. Hindi talaga. Yung mga galit-galit niya, kung ako lang talaga yung, sa'yo talaga ng galang niya. Umano na Anyway, lang tayo sa NDA na ano yun, sa post-look. Wait, last na to before we proceed with the mini challenge. Gusto ko lang talaga i-bring up kasi nandito talaga yung init ng ulo ko eh. So Parang nasa actually, pulso ng Si bayan. Gloria ba yan? yes. Oh my God. bakit naman? Sabi na nga ng pulso ng Bakla. bayan, before ka mag-start sa galit mo, Oh. extra special guest judge, pero naka-ugly sweater. Yun na nga, hashtag sweater weather. Baka nasa team lang kasi nga ang team is Ayun, na-blur golden, tuloy ako. right? Hindi eh. I mean, Ayan. ayan na. Karma, Ayan diba? na, karma agad ako. Sabi ni Gloria Ayan. Diaz, no, not today. Not today, Erica. I mean, not today, Alex. I mean, sige, I mean, eto na lang, hindi ko na i-air yung rants ka about Miss Gloria. But or pwede pa tayo mag-effort to look for judges or guest judges na alam na fan naman ng Drag Race. Na alam mo yun, na may alaman lang sa Drag Race. Kasi again, this is again, aside sa fact na sabay-sabay nga ang Mexico, ang France at ang Philippines, ito na yung chance talaga natin to reintroduce drag, yung Pinoy drag all over the world. And alam naman natin na kayang-kaya nating sumabay. It's just that itong medium natin to showcase Filipino drag is, alam mo yun, parang it's not convincing, it's not, sabi nga ni Evil Queen, it's not Problematic. authoritative. Medyo exactly problematic. Di ba may mga issue pa siya before with transphobia keme but two of the judges are trans women. So, alam mo yun, and the effort man lang, alam mo yun, ako, hindi naman ako fashionista, but it wouldn't take someone na may high fashion knowledge to say na, ano yung suot mo? Girl, mayroong kang title. First Meron ever kang beauty queen ng title. Pinas. Tapos ganun ka Exactly. lalabas. Exactly. Ganun ka lalabas. Oh my God, very disappointing. And, Eh, sorry yeah, na daw, senior. Sorry na okay. daw, senior May daw. isa pa, may isa pang pulso ng bayan. Di ba may Oh, ano na-mention yan? siya na hindi siya nakapag-high heels? Sabi ng isang pulso ng bayan, ganyan talaga kapag transphobic, hindi na nakakapag-high heels. Diyos ko, diba? Tsaka I kung mean, mapapansin mo rin, yung mga when the camera pans into the judges panel, pag nakikita mo yung section, ako talaga titingnan ko yung section niya. Parang wala siya, parang he doesn't care. Parang nandun lang siya, parang basta yung nafi-feel ko pag nagpapan yung camera sa judges panel, parang napili, parang binayaran lang siya to be there. sino to? Parang Wait. si Si Gloria Diaz. Sige. Sino ba Okay. pinag-uusap? Sabi mo kasi kaya nagulat ako. Akala ko Hello, siraan Ike. na Ike, tayo. ka ba ba? Hindi, akala ko si he. Kasi may raho eh. May isa pang raho doon eh. So, anyway, but alam mo yun, parang sana talaga, kung hindi man yung next sino bang, may guest judge na bang in-announce for ay, si Panchina. Meron. Si Anyway, Dina. so at Angina. least we have someone to look forward to next episode. But Yeah. sana, since confirm naman na na-renew tayo for season 3, sana makinig talaga na, alam mo yun, kahit hindi na sikat, we just need someone na versatile and makakapagbigay ng constructive criticism sa teams. At the same time, ma-uplift sila. Kahit 'Di ba? nga si Kasi Precious Paula. actually, totoo. Alam mo yun, Kahit nga parang siguro si Boy Abunda, okay na ako eh. Kasi he can No. express his No. thoughts. Ayaw No. nyo? Okay. ayoko. No. Hindi naman, so far, si Ann Curtis yung pinaka-okay na na guest judge. Kasi Yeah. even BJ para medyo so-so lang eh. But anyway, so yun na nga.
'di ba kasama na talaga sa paghanash natin yung mga judges kasi naman guys, 'di ba? Hello, Drag Race. Anyway, so yun na nga. Um, sana may guest judge actually si Pot. Si Pot na lang sana sa season 3. Total, tingnan mo naman. O, bagay na siya dun sa Opa. backdrop ng pak! 'Di ba? Dalang-dala niya yung styling team niya na si Jer. Magandang dilag. Salamat po. Ganyan ba? Salamat po. Alam, Anyway, ito na nga tayo. Fortune cookie. Charot. Go na. Ay, tara. Girl group pala to. So, ito na nga. Punta na tayo sa mini challenge. So, last night's mini challenge, wala siyang title. Huwag niyo akong anuhin. So, it was just a 5-minute makeup challenge using a tiny mirror. Tapos, there was a quick photo shoot with the DJ Pascual. So, agree ba kayo with the winner? Any hanash that you would like to share for the mini challenge? Let's start with Kiefer. Go. parang great image yung no, yung parang final, yung Grabe ka naman kay BJ. Great image. Great image. Yung isa pa, yung sa SM. Picture City? Tronics? Tronics! Mga palakpak Uy, talaga. I Oh my love God. Tronics. Lahat tayo dumaan sa Tronics. Oo, batang Gumanda Tronics tayo din sa ako, one by one Batang dahil sa Tronics Tronics. tayo. Pero Batang yun, Tronics. natuwa ako kay Bernie na akala ko may sarili siyang mirror doon na matatansya. Pero hindi, ano pala talaga siya? Talagang, ang tawag doon? Kaya niya mag-makeup. Sabi niya nga, di ba, kahit sa brownout. Tapos natatawa ako kay Katkat. Competitive si bakla. As in, barda siya dun sa salamin. Tapos natatawa ko, nung pinapakita naman siya, okay naman yung makeup niya. Tapos pagdating nung labas niya, parang Parang ganun. bakit na-smear? Ayun, sobrang fun nung chat. Hindi naman sobra, pero I enjoyed yung nangyari doon. Tapos si Arizona yung pinakawali sa akin. Kasi parang ano nangyari ba ding? Parang nawala na lang siya ng sige, bahala na. Tapos ganyan. Tapos hindi lang cohesive yung look niya doon sa makeup niya. Na parang alam mo yun, unlike yung kina Bernie na parang si Bernie parang telenovela princess yung look niya, 'di ba? Ayun na lang tayong telenovela princess din dito. Tapos super fun lang talaga lagi panoorin ni Hannah Beshi kasi may pa-jump shot si Bading. Oo, ang saya. Nagulat din ako. Very Nagulat larushi sila. Oh, very laro. Tapos nagpa-2x2 pa siya kay Pete. Tapos na yung photoshoot niya. Tapos sabi niya kay BJ, 2x2. Si BJ naman, sige. Yun. Ikaw, Raz. Ina-expect ko lang na more bardagulan kasi ang nakipag-bardagulan lang si Kat. 'Di ba? Kasi ina-expect ko yung iba talagang mag-uunahan sa salamin. Pero nung una nga walang gustong gumamit na ng salamin. Kaya nakakatuwa, lahat sila may sari-sariling corner nun. Natuwa lang ako sa itsura ni Jade. Kasi parang binura lang yung makeup niya, tapos nilagay ulit. Yun lang yun. Yun na yun. Pumasok siya sa workroom, yun yung itsura niya. Tapos nung kailangan mag-makeup challenge, ganun pa rin yung itsura niya. Bilang batang queen, napakagaling niya sa artistic mannerisms. Yeah. Tama kayo. Oh my God. Pero sige. But do you agree with I agree naman with Bernie. Grabe, talagang may sariling zone si Bernie. Kahit nakapikit siguro kaya niya. Si Bernie, ganun. At saka yung this reminds me of sa mga babaeng nakakasabay ko sa jeep, papuntang SM. Gaganyan sila, naka-eyeliner. Walang walang salamin. Very true. Umaandar yung jeep, one hand, eyeliner, plakak. Meron pang wing yun True. Pagbaba nila. Pagbaba na. Paglapag ng SM, full makeup na sila. Ang galing, no? Anyway, sana next time yun naman, umaandar na jeep.
Makeup challenge. Next Pasok season, na next yun. season. Next week. Actually, for me, ang winner ko dito, oh my God, dahil nga, sabihin na naman ni Bot, hater ko. But, um, ang ganda ni Bernie, ang galing din, it's a skill na hindi mo, na makapag-makeup na hindi mo nakikita yung, yung ginagawa mo. But for me, si Hannah Beshi ang winner ko dito kasi gusto ko Okay. yung effect ng gilid niya. At Mm. saka 'di ba kasi using the mirror. So medyo hindi following si Mother Bernie dun sa instruction na yun. For me lang naman ha. While I love Bernie, hindi Sinabi pa na you have to use the mirror. Parang sinabi lang naman is parang yun May lang yung mirror. hindi naman sinabi na you have to use. Ah, wow, yan na. ayun. Parang meron kasi Ah, nga ang sabi ni Mama Pau is hati-hati kayo dun sa mirror. roll But VTR. yeah. Roll Ito VTR. na, wait lang. So, but Mm. but regardless of that Oo. instruction, gusto ko yung kay, 'di ba? Ang ganda kasi nung gilid nung kay Hannah Beshi. And alam, Si gusto ko Hannah lang din Beshi nakaganon mag-makeup, di ba? Yung yung Oo. nakaganon. Tapos nagulat ako biglang may parang purple and orange na siya dito. Sabi ko, ay, ang ganda. Pero tawag dito, alam niyo yung kay Arizona, gusto ko lang din ulitin yun na sayang yung, nasayangan ako kasi nag-effort siya dun sa hair eh. Tapos, Oh. 'di ba, hindi naman din siya bagay dun sa makeup. But yeah, at least na they had fun. Obviously, sila. At si Kat talaga yung alam mo na makikipag, bardagulan para sa So, Kabog. 20 true. Ikaw po. So, ikaw ba? Kaya mo bang Well, mag-makeup in 5 minutes? hello. 15 yan eh. Sorry. Ako, winner ko talaga dito, si Bernie talaga. Kasi, bukod sa okay yung makeup niya, siya may pinaka-okay na makeup, gusto ko nang malaman niya na may disadvantage pa si Bernie kasi Yung, Ayos hindi sa halos eyes. nakakakita yung isang mata niya. yeah. Truth. So nung dahil sa mga yung disadvantage na yun, or hindi naman siguro disadvantage, lang, basta ganon. Nagawa pa rin niyang maayos yung niya. So, inintindi talaga niya na maging glam look. Pero, I also want to comment Kat kasi meron siyang ginawang tema. May story. Tema niya, yung smear niya dito kasi parang gandang bugbog yung levels niya. O, parang siyang binugbog. So, talagang niya, parang pasadya talaga yung dito niya. At saka yung poses niya, no, with Oo. PJ. Very editorial. Yung O, mga diba? ganyan-ganyan. So, talaga yon parang top pangalawa ko yan si Kat. Tas ang huli ko is si anong pinaka-bottom ko, bottom talaga. Si din, si Jade So. Kasi feeling ko, hindi talaga nag-effort si bakla. Actually, sinabi ni Pao yun eh, Sumisilip diba? pa siya sa, sumisilip pa siya dun sa salamin eh. Pero Or parang, baka sanay na tayo kasi yun naman talaga yung itsura niya everyday. yun na nga yung point. Diba? Alam mo nang ganito yung ganda mo eh. Tas may challenge. So kailangan mo i-step up kung kaya mong gumawa ng ibang baliw ka naman, Jade, diba? So bakit mo hindi gumawa ka ng ibang kabaliwan, 'di ba? Ka nga, 'di ba? 'Di ba? Ba't hindi mo i-push yung gano'n? So nasayangan lang ako doon kay Jade kasi feeling ko walang effort. Yun lang. Napansin nga ni Mama Pao yun, di ba? Sabi na, oh, yan din yung itsura ko kanina. Kanina, Oo. true. Totoo Parang yan. wala Parang nagbago. Oo. built-in na yung makeup niya. But anyway, so yun na nga. Okay, so wala naman ako magagawa. But Bernie won this mini challenge. First time niya, di ba? Yes. Hindi. First time. Sa first mini time. challenge kasi nga puro Challenge. Matilda. At nakakatawa yung gusto niya yung nanalo si Matilda nang wala siya doon. O diba, the legend. Oo, the legend. Ina-announce siya na ang winner ay si Matilda. Gulat sila lahat. Kahit Tawa ako wala ng siya tawa, pala. no? Ako din. In fairness, ang enjoy nitong itong mini challenge na to. So yun nga, Yes, I Bernie agree. won the mini challenge. So, ang perk naman niya ay aside sa 20K, of course, is ito na, the main challenge. The maxi challenge for last night's episode is the twinning challenge. The Shewell. With, of course, the very much special guest of the night, the Golden Gays. Ang saya. Alam mo, pagpasok pa lang nila talaga. Pumapalakpak na ako kasi hindi magpapatalo sa aurahan ng mga yan. Hello. Oo. Diba? So yun nga, Bernie gets the pair.
the queens with our golden gays. So, ang pairing nila ay, of course, inuna ni Bernie yung pairing niya, si Amparin. May isa pang pangalan si Amparin, parang Mother Divine or Divine. something. Divine. Divine. Divine Amparo. Ayun, Divine Amparo. Si Amparin and si Bernie. And then si Carmen De La Rue. She paired it with Ovi Cott. Vicam. Myra, si kay Captivating Cat Cat, si Madonna, oh my God. 93 years 93. old, grabe, grabe talaga. At umiinom. Umiinom pa. Grabe Tsaka yun. parang very straight, ano pa siya, no, yung like, unlike dun kay Miss Carmen De La Rue, ano siya talagang makakausap mo talaga siya ng Oo. straight. So, grabe, grabe. Ayun nga, si Madonna with Arizona Brandy, Trisha Javier. Flavor to nung Sexy Star before na Patricia Javier, no? Dun siya, Yeah. no? Parang But ganun. Trisha, oo. Diba, iniisip ko kung narinig ko na yung artista before. And then, of course, she was paired with Miss Jade So. And the last but not the least, so, Yeah. Cherry Pie Picache, ang nagpatibok, parang dun palang tawang-tawa na ako eh. Ang nagpatibok sa puso ni Puso Edwin ni Edu Zano. Manzano. Very updated, ano? True, very updated. Cherry Pie Picache with Hannah Beshi. So, any comments or any insights on the pairing by Bernie? Siguro Ako, sige, go Keeper. Go Keith, go Keith. Okay sa dibdib pa na. Hindi. Na-feel ko lang, na-feel ko naman na hindi siya naging strategics with the rest. Pero, Yeah. parang half of my mind, parang inisip ko, pinili ni Bernie si Amparin kasi siya yung pinakamadaling ayusan. Parang, una ko lang naisip yun na. Kasi makikita mo naman based doon sa unang itsura, parang siya yung pa rin finesse pa din and parang performance level pa rin. So parang feeling ko, nag-matter yon. Pero yun lang. Gusto ko lang ilabas yung thoughts ko. Kasi palaban tayo dito. Charot. Tapos the rest, parang feeling ko parang ang ganda nung naging pairing ni Ovi kay Carmen De La Rue. Alam mo, this episode, sobrang natuwa ako kay Ovi. Muntikan na ako maging OV apologist. Hindi, pero sobrang naiiyak ako every time na moment ni OV kay Carmen. Yun. Go, Rob. Ay, well, speaking of OV, dugtukan ko na rin. Medyo kinabahan ako sa edit ni OV this week kasi parang nagte-take over yung lola niya, di ba? Tapos, usually sa previous episodes ng mga franchise, pag nagte-take over yung mini-makeover, nadedehado si Queen na pagbigay hilig, ganyan-ganyan, at the end, sa stage, fail. Pero buti na lang, bigay hilig ang lahat. Okay naman palang kinalabasan. In regards to the pairing, napaka-appreciative ko kay Bernie kasi walang tea, walang shade. Gusto lang niya yung best para sa lahat. So, well, probably yung pagpili ng contestant niya or ng pairing niya para sa sarili niya is strategic, pero para sa iba, hindi. Kung sino yung best sa'yo, doon niya pinair kasi sabi nga niya, 'di ba? Yung mga lola, 'di ba? Hindi siya nakatingin sa mga lola, Oo, nakatalikod siya. oo. Parang Hindi nga. binabasa lang niya yung names tapos kung kanino na Very random nga lang. Oo. Pero yung random pairing na yon, very swak para sa nangyari ngayon. In fairness, it was match made in heaven. Yes. Ang ganda ni Pot. Alam mo maganda Ayan, yung ganyan Pot. Okay yan. ayan, nakaganyan para kita yung earrings. Uy, ni ako lang Pot. to Well, next na ako. Yes. Feeling ko, nasabi na ni Kiefer tsaka ni Ralph lahat. Umikli lang to. Same Go. kami, same. Parang laging Same. wala na kaming sasabihin. Just lang. Hindi, feeling ko ang ganda rin talaga ng na to. Feeling, wala, ang ganda rin talaga. Parang
parang feeling ko kahit hindi yung pair nila yung makuha nila, kahit yung kay Bernie, kahit hindi si Amparo ba? Amparo. Oo, kahit hindi si Amparo yung makuha niya, feeling ko magiging genuine pa rin yung ano nila. Kasi halatang-halata na, alam mo yun, ang gaang ng mga reaction nila or something. So, ganun. And syempre, iba rin talaga yung love mo kapag golden gaze na yung nasa harap mo, di ba? So, ang ganda ng approach nila, yung excitement nila, parang ang genuine talaga, natutuwa talaga ako as in. Kaya na-excite nga ako ng mga conversation, ta's alam ko na may mga iyakang portion, mga ganyan-ganyan, gano'n. So, nakakatuwa yung episode na 'to, nakakatuwa yung pairing na 'to. And very very approve ako dun sa naging pairing. Na feeling ko super angat lahat. Walang naiwan. Parang hindi mo makikitang merong disadvantage yung isa. Votes. Totoo 'yan. I agree. Parang, tama ka dun na kahit sino yung i-pair mo, genuine yung interaction nila. Tsaka I think that's also a good way to kasi nga again babalik tayo dun sa hindi lang kasi yung Pinoy drag ang ini-introduce natin sa mundo, also our culture and part of Culture. being a Filipino, 'di ba, very much tight-knit tayo with the family as well as Family. with the elderly, 'di ba? Grabe yung kahit hindi mo kamag-anak 'yan, 'di ba, naaantig talaga sobrang bato mo na lang kung hindi ka maaantig sa mga lolo, lola, 'di ba? So, ang Sa gandang true. nun, ang gandang, way nun ang ganda ng episode actually. At saka Super. iba iba ang kirot sa dibdib natin kapag nababanggit ang Golden Case kasi 'di ba, iba. Yan saludo sa mga founders ng Golden Case at sa mga nagme-maintain pa nito Yeah. and So, kilala happy niyo na ba ang founder ng Golden Gaze? hindi actually. So, sino ba 'yan? Go Yes. Pod, take it away. Ang founder niyan ay taga-Pasay, councilor dati, si Justo Justo. Yeah. Sa Pasay Oh. lang 'tong Golden original na sa may Libertad area lang din yung Ah. and fun fact, para alam ng mga nandito, muntik na tayong magkaroon ng outreach sa Golden Gaze. Oh. Yeah, oo nga 'no, bakit hindi natuloy Oo 'yan? nga. Medyo maliit yung budget natin ta's meron silang That time, yeah. hindi naman demand, pero ganito sana yung gusto nila. May So expectation niya. yes, may expectation. So medyo hindi nag-hit yung so ta's meron ding inoffer pa na isa pang puwede nating tulungan, ta's parang yun yung mas okey 'to, ganyan. Pero nailagay naman natin sa choices natin yung Golden Gaze, yan. Sa Pasay Libertad somewhere lang 'to. Natatandaan ko si Huso-Huso kasi laging tumatakbo yun laging Yes, tumatakbo so sa nanalo Pasay ng councilor yun. oo nga, pero lagi mong makikita yung Husto-Husto kasi talaga yung pangalan niya, Yeah, Justo, Husto-Husto. Parang yeah. Bernardo, gano'n. So, but Yeah. yeah. So, ayun nga, ah, proceed na tayo sa runway. Carry na Yeah. tayo. Very. Okay, sige. Okay, ito na. Of course, before the runway, may mga prepping time na sila doon. Pero ano naman siya, medyo pwede na natin siya discuss later on. But for the runway, Mm. ito na, the twinning the Sheikwell. So first, on the runway is Obi Cont de la Rue and Carmen de la Rue. What can you say about that pair? Go po. Kamay sa dibdib. Kami Chari. Go po. Ikaw mauna this time. Siguro medyo na nga tayo, medyo very very Emotional. hindi emotional. Alam ba yung nag-i-spread agad? Malandi. Ang hirap Open. ang hirap I was gonna say, ang hirap but gumawa ng Sorry, iba yung interpretation Oh my ko. God. very siya very mabilis kumalat yung OB apologist blood kasi nga I really Mm. admire or natuwa ako dun sa paglabas ni OB tsaka ni Carmen de la Rue kasi Mm. ibang level, parang
alam mo yung walang sapawan, tapos nagtulungan lalo. Tapos yung makeup, yung hair, para talaga silang mag-sisters. Yan. Kasi gusto ko sabihin na matandang itsura ni Owie. Charot. Yun na. Eto lang. Di, pero yun, kung i-rate ko siya ng 1 to 10, siguro for me, si Owie ay 8.5 over 10. Dapat may ganyan tayo. Ay, sige, Konti, ano tayo, konti i-rate lang natin naman sila eh. sila. Konti Oo, lang 1 naman to sila. 10. Sige. 8.5 sila ng pair. Okay, sige. Go, Keith. Sobrang natuwa ako sa result nung ginawa ni Ovi na gusto niyang i-live yung fantasy ni Carmen. Na parang feeling ko, ang nangyayari kasi is gusto niyang i-live yung fantasy niya. Tapos ang gusto ni Carmen is mag-enjoy lang sila. Tapos, kasi 'di ba during the preparation tinuturuan niya pa. Kasi nga 'di ba may Hearing, problem sa pandinig si Carmen. Yung alam mo yun, gusto lang mag-fun, na game siya, tapos parang sobrang heartwarming na parang akala mo hindi magiging ganun yung because of pag-iingat nila, pero it was so good. I would rate it 9 actually kasi ang ganda nung makeup ni Miss Carmen, na ang ganda nung hair, ang ganda nung drag nila, and yung presentation wise na parang hindi sila nagpahinder despite Lola Carmen's age. May pag ano pa nga siya naka-heel siya, tapos ano pa siya, nag-down pa siya, 'di ba? Sa presentation. Kasi hindi niya na-overpower hindi niya na-overpower si OV. As in, nag-shine sila both. So, yun, sobrang natuwa ako sa presentation kay OV. Ni Mama OV tsaka ni OV tsaka ni Mama Carmen. Yun, I'll give it a 9. Thank you so much, Keith. Last na ako kasi, I'm a OV apologist. Okay, go, Ralph. Kaya tahimik lang ako. Charot! Well, kasi feeling ko naman kasi sasabihin niyo lahat ng maganda. So, sa lahat ng girls, ang sasabihin ko na lang yung mga nakita ko. Kasi parang wala ka namang ine-expect na magkakamali. Nung napanood mo lahat ng runway, sabi ko, paano magja-judge ang mga judges if they're not even judging? Charot. um, ah, magninitpick na lang ako. Oo, lahat sila maganda. Lahat sila maganda, maganda yung makeup, yung wig, yung theme. May katulad naman na theme si Ovican, which is Sayang. Ginto't Pilak, right? Napansin ko siya sa lip sync na yung bottom part ni OV, Ayan. para lang siyang tuwalyang binuhol. Sabi ko, wait lang, kailangan ko mag-rewind. Pero dahil magtatrabaho na ako kagabi, hindi ko na tinignan ulit yung runway. So I don't know kung ano ba talaga yung construction niya. Then nagets ko yung yung top na very hard palette na parang armor yung top. Pero yung shaping, yung stitching, yung shape. Parang nakulangan ako sa shape. Pero overall, yung shape ng hair, papunta sa bottom, nag-match. Yun nga lang na construction-wise, which is nagulat ako hindi pinoint out ni Raho. Kasi sa stage na yan, talagang magninitpick na sila kung wala na talagang negative na makita. Ni ultimo isang pilik mata, sa ibang franchise, isang pilik mata, pag negative, ipo-point out yan ni Michelle. Kasi wala na tayong basehan, lahat kayo magaling na. So, sa part na to, yung downfall, yung construction ng damit, which is sayang naman. Pero maganda pa rin. Michelle Visage. Ay, okay. Ayun Anong lang. point? Anong grade? Well, performance-wise, Wala lang 10. sa Kasi performance overall, runway lang. overall 8. 8, Ay, mataas kinilig pa si rin. Eric sa Mataas pen pa rin, pero yun yung parang lowest ko. Okay, well, don't worry, hindi ko siya bibigyan ng 10 kasi Ay, I agree Ay? with
I agree with Ralph, The Basher 2. Ay, anong The Basher? Ba't ako naging The Basher Naging 1? basher si Ovi Binasa Cat ko lang yung original. ayun na nga. So, actually, I agree kasi I think it could have been a better construction yung dress. Kasi yun yung dinala niya nung lip sync. And feeling ko, yun yung lamang, dun siya nalamangan. Dun Ni sa Bernie. dress niya, oo, dun sa dress niya sa lip sync. But mamaya na Mm. yon. So, Oo, kaya mamaya hindi na siya yun. 10. Mamaya na yon, 10. But overall, it was really, again, a match made in heaven. Sobrang Mm. genuine nung nagpe-prep pa lang sila na, again, Yeah. may plano si Ovi eh. May plano siya, ilalaban natin to kasi hello, wala pa rin siyang Rue badge. Alam mo, can I just say na si Ovi eh very much Eve Queen na lagi nasa top pero wala pa rin Rue badge. 'Di ba? Na parang Magka-house sila. oo nga, pero I mean that means na magaling siya, 'di ba? Ah, Na andun Oo, may talent talaga. consistent. Mm. Consistent. Sabi That's nga the word. ni Evil Queen, hala, may rubage ba? Oh, kasi nga wala siya. So ayun, so parang ang ganda tsaka I mean nung nagpe-prep sila with the again tama sino ba nagsabi si Kiefer yata o si Ralph na may sariling aura si Mama Carmen. May gusto siyang May gawin. sariling hilig, oo. favorite niya Oo, yung gano'n. gusto niya yung Nakaplano na yung gano'n. mga gusto niyang gawin. May gusto siyang gawin. Sinabi na ni Ovi na wag tayong mag-heels. Kaya daw niya. Sige, pagbigyan. Alam mo yung sobrang genuine nung approach ni Ovi na, yun nga, may backstory pala yun kasi nga very much close siya with his grandparents and grabe na it shows yung the way Ovi cares for Mama Carmen. Grabe lang yung pasensya. Tapos alam mo yung tuwan-tuwa ako nung well, later part, pero habang in-interview sila, inuulit niya yung sinasabi ng mga judges kay Mama Mm. Carmen kasi nga medyo hard of hearing na. So, sobrang ang ganda, ang genuine, and it nag-ano siya, kumbaga nag, nag, na- Extra nag, mile. kumbaga parang nakatulong yon yung Mm. connection nila na yon dun sa runway nila kasi Yeah. sobrang laging alam mo yun, laging hina-highlight ni Ovi si Mama Carmen kasi moment niya yun eh, 'di ba? Oo. Ang ganda lang nun. But with the dress, ang ganda sobrang gandang-ganda ako dun sa pagganon. Kasi nga para Mm. siyang armor na sinusuot lang, but the lower part dun I agree with that. Medyo yun yung hindi ko bet. But I give it a 9.5 for ano po, syempre mamaya alam ko namang 10 yung sagot mo eh, but 9.5 ako. Dahil Can I dito Ano sa mga add? obvious? Go Unless Keith. na kay Ovi tayo, gusto ko lang yung sinabi ni Ovi that medyo sums up the episode. The episode was so sincere, or the intentions was so sincere, it felt so right. Oh, true. Diba? Which is true. Yun lang. Totoo yan. Multiple quotes. Ang ganda Yeah. nun, totoo. But At, guys, mm, let's move forward. ito na nga eh. Oh. Arizona Brandy. Oo nga, 1 hour na pala tayo. But Arizona Brandy and Tequila Sunrise. Oh, No, dali. ganun ulit yung format natin. So ako, As Arizona and si Tequila Brandy. Tequila Brandy ba? Tequila Tequila Sunrise. Sunrise. And ito siguro yung pinaka-fun. Tsaka yung hindi ko masyadong ine-expect na magiging fun. Kasi nga, di ba, si Tequila Sunrise ay 93 years old na. O, di ba? So, Super. sila yung may pinaka-fun para sa akin nung runway nila. And honestly, sa mga Lola Bells natin, somehow, si Tequila Sunrise, yung feeling ko mas angat yung beauty. Para lang sa akin parang hindi ko in-expect na ito yung beauty niya, gano'n. Tapos ganun fun nga yung uminom sila, tapos ganyan, walk. And then, yun nga, nag-expect ako ng less, pero they bring it up. So, wow. So, I give it a 9/10. Right. Oh, Sige, go. ako naman next. Ako, I give it a 9. Andun yung fun, andun yung, nakikita ko dun yung
pag-alalay ni Arizona kay Tequila Sunrise at pagbigay niya ng spotlight. Hindi lang ako nagulat, na shock lang ako dun sa part na may inuman sa umpisa kasi parang first time ko nakakita nung legit na may iba'y brandi talaga, yung emperador yata talaga yung Emperador! emperador, 'di ba? So parang ang ganda lang din nun, ang ganda ng anong tawag dun sa parang chemistry. Yun yung word, ang ganda ng Mm. chemistry nilang dalawa kasi parang si Arizona yung younger self ni Tequila Sunrise. 'Di ba may ganong vibe. So May yeah, ganun that's a ngang 9 for vibe. me. Ikaw, Ralph? No added comments, agree sa lahat. Natuwa ako sa nangyari. 8.5. Mm. Go Kiefer. Ako siguro, I'll give it an 8. Pero kasi hindi siya, I don't wanna, hindi siya a bad thing. Kasi given the Tequila Sunrise, Lola Madonna's age, 93, yung lower part lang niya, parang hindi na masyadong na-designan. So that's why Ah. parang naka-leggings lang siya eh. So parang he could Mm. have like worn a gown para lang parang ma-cover lang yung baba. Pero overall look and chemistry, tsaka gusto ko lang yung part na sobrang sobrang game pa rin si Lola Madonna kasi yung ginaganon siya ni Arizona. Parang ano Na daw. parang Oh my God. sabi Yung niya, mismo na. Spanish. Mismo na. Mismo. Gago lang din ang dalawa. So, yung ganong banter lang nila na naintindihan. Parang nag-click sila because nakikita ni Arizona siguro yung pagtanda niya. So, I'll give it a Okay. Very good, guys. So, Wow. Eric, Okay. Next, ito na. Sige na, ikaw na mauna po. Bernie and Amparing. well, galit naman. Wow. 100 Galit. over 10. Charot. Bilang parehas kayo ng Ah, corona. In fairness, bukod dun sa advantage ni Bernie na mas malakas si Amparing, si Amps, at dating performer din to si Amps. So, ang ganda din nung nila, nung hindi chemistry eh. Ang ganda nung pagka dala nila dun sa damit. So, kudos dun sa mga talaga sa mga backer ni Bernie kasi talagang pak na pak to si Bakla. Sabi ko, wait lang, tinutulungan ba si Bernie o binayaran lahat ni Bernie? Kasi lahat to pinagawa. It's not off the rack. Couture Hindi. itong mga to. Yeah, couture to. Parang hindi naman siya parang off the rack naman siya. Pero kasi designer talaga yung parang Oo. sikat na designer talaga yung Parang talagang may sponsor talaga si May Bakla. sponsor si Bakla. Totoo. Yung isa sa mga additional advantage siguro ni Bernie na mas prepared talaga siya sa Oo. mga challenges. Kaya ang gaganda ng mga niya, pangrampa niya. So yung itong challenge na to, ang ganda lang nung dating niya. Parang winner, yung paglabas pa lang ni Bernie, parang yung kay Kat pa lang. Parang Oo. paglabas pa lang, parang alam mo na, ay okay, may 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 maxi challenge winner na tayo, ganyan. Mm. Medyo lang ako na, yun nga, kaya medyo okay yung pagkakadala sa dami. Pero parang, hindi ko naramdaman yung chemistry sa kanila. Yun. Parang hindi, kahit silver and gold, parang wala akong masyadong nakita na connection. Kahit parehas na parehas yung damit nila, yung crown nila, ganyan. Hindi lang siya naging ganun ka-fun for me. Yun yung downside ko. Kaya hindi siya 100 over 10. Siya ay 8 over 10 lang. Ay, Feeling ko kasi parehas silang alpha. Like, I mean, they both dominate the stage. Hindi siya yung parang nagko-complement to each other. Though, masaya naman pag dalawa yung alpha. Yeah, tsaka Charot. parang hindi ako masyadong nakakita ng joint fan. Naging individual fan siya. Yun lang yung Yeah. naramdaman ko. Fan pa Actually. din, pero naging individual fan siya. Yeah, but Makes everything sense. else is perfect, no? Grabe. As Grabe, in. Bernie. Magkano yan? Magkano yan? Totoo. Kaya ako may ganung kaber kasi 'di ba ang challenge kasi talaga kasi is twinning. So Yeah. kailangan hindi lang siya basta sa looks nagtitwin eh. Dapat sa mismong performance niyo on the runway. Pero Totoo. yun lang.
Para din matuwa si Ike's na hindi May hindi negative masyadong lang. hindi ako Uy, hindi masyadong naman siya negative, pero actually Yeah. it's a good take with Observation. all Yeah. observation. So very good. Okay, ito na next. Tawa ako dito. Hanabeshi tsaka si Mitsubishi. Teka Si lang, Miss Cherry Pie. wala kayong Kaya nga, wala tayong input. Ay, wala si kayong Kiefer. O, go Kiefer. Sorry. Kasi Go. Oo nga pala, sorry. yun lang naman yung gusto kong sabihin din. Gusto ko Sorry, lang go. gusto ko lang naman dagdagan din na commanding yung Alpha kasi naramdaman ko rin siya doon sa preparation nila na Ay, may attitude din tong si Ampat. Yun Parang, nga eh. kasi nung yung pagharap doon sa preparation nila, 'di ba? Parang tinanong siya ni Bernie, "So, may parents ka pa?" Parang ang sagot niya, "Di ba nga, I told you." Attitude si Lola nakakatakot. Tapos yun lang naman yung gusto kong idagdag na attitude pero very siya, very entertainment queen talaga si very pa rin. Yeah. Sabi nga legal queen. totoo. Ano siya? Mother Anong talaga. points mo na? Anong grade mo? I'll give it a 9. Oh. Yeah. Anong grade mo kanina, Ralph? 9 na rin. Oo. For Bernie. Yeah, Ay, 8 9. lang ako. Diyos ko, ang taas nyo naman. Ikaw, Erica. Actually, 8.5 ako kay Bernie at kay Amparing. Na-enjoy ko yung, nagandahan ako, tama yung term na very much regal. Pero, in-expect ko na yan coming from Bernie. So, Bernie. walang parang surprise, diba? For me, parang, okay, yan na yung ano mo eh. Si Bernie kasi talaga, alam mo na may budget talaga siya sa may napaghandaan talaga yung budget sa damit, sa outfitan. So, ayun. Alam niya yung alam niya kapag kunwari medyo alangan siya sa challenge, alam mo na bongga yung niya. Alam niya kasi yung strengths niya eh. So, yun din naman yung maganda for a contestant. So, yeah, go. So that's 8.5 for me. Next is yun na. Oh, ito na. Tama na. Si Hanabeshi tsaka si Mitsubishi. Go. Ako kay Hanabeshi, tsaka kay sino yung partner niya? Si Mixi. Natawa ako doon. Mitsubishi. Mitsubishi. Oh my God. Ano din sila? Grade muna, parang 9/10 si Hanabeshi. Kasi bukod sa, alam mo yung mas parang, ang gusto ko yung team nila kasi nga isa sa mga favorite musical ko ay Hairspray. Tapos, yung resemblance nila, parang hindi sila magkamukha, pero alam mo yung, parang alam mo nasa isang party lang sila. Yung essence. Oo. Tapos yung energy nila, okay din sa pag-runway. Parang yun nga, meron silang twinning joy sa runway. And yun lang yung masasabi ko. Wala masyadong comment. Yun. So, Agree ako kay 9/10. Pot. Lalo na pag pinagtabi mo agree ako kay Pot. Very nakuha yung essence ng dalawa. Nagko-complement sila sa isa't isa. Tapos given the fact na pag itabi mo siya kay Bernie, yung sobrang mahal na suot versus Cortina Couture, which is buti na lang walang nag-point out. Well, pinoint out na nila Cortina Couture. Pero naangat yung Cortina Couture dahil sa performance nila. So, dito natin sinasabi na mura man yung gawa mo or sobrang mahal, nandun pa rin sa presentation. Kaya 9 for 9 for Mitsubishi. Ako muna Kate, kasi alam ko maganda yung hanash mo dyan. But for me, I give it a 9 as well. Kasi very much evident yung joy nung sila, nung rumampa sila. And alam mo na yung story agad behind the runway. At saka, hello, sobrang catchy nung Hanabeshi and Mitsubishi. Dun pa lang, alam mo na. Sila yung may pinakamagandang pairing na name. Actually, Yeah, yung name. totoo, sila talaga very much
much effortless. At saka, ang ganda lang na parang hindi rin feeling ko hindi rin naman super nahirapan si Mama si Mama Cherry Pie doon. Kasi ang light lang eh. Kumbaga parang ito lang yung gagawin natin, ganyan. And swerte din si Hanabeshi dito kasi medyo hindi Tsaka hindi cooperative. cooperative, totoo. Cooperative yung lola niya dito. Si So, Lola. 9 for me. Kasi, I think for the family resemblance challenge, ang hinahanap talaga, ay, ito na naman, nagko-compare na naman ako. Pero yung, hindi lang familiar looks eh. Dapat yung Mm-mm. attitude, yung personality, nandoon dapat evident siya pag rumarampa sila. So, 9 for me. Ikaw, Keith, go. Ako sa kanya ko ibibigay yung 10 ko. Oh. Actually, naiyak ako nung critics na. Doon ako naiyak ng tuluyan. Nung sinabi niya na ang goal ko is magpasaya ng tao. Which is parang yun din kasi yung gusto ko. Yung parang to make everyone okay, to make everyone. Tapos parang all throughout the episode, ang thought ko is, aabot ba ako sa ganitong age? Kakayanin ko pa ba at this age? So, nung sinabi niya yun, parang sabi ko, possible pala na kahit na kahit ganong, kahit ganong age ka na is, pwede pa. So, tapos, makikita mo naman eh, wala akong manitpick kasi parang yung creativity ni Hanabeshi is na-display niya dun sa cortina couture niya nga na parang it doesn't look cortina, it looks parang well made. Tapos ang sobrang fun na they gave joy during their presentation. So I'll give it a 10 because of those reasons. Thank you, Kiefer. Thank you, Ay. Kiefer. Thank you, Next. Kiefer. So, Thank you. yeah. Next, Ice. Okay, next natin. Ito na, captivating cat and captivating meow Meow, meow. Ang corny lang ng meow meow, no? Hoy, pero cute na cute ako Ang dun sa cute. meow Cute meow. din yun. Ako na mauna. Inabangan ko to, di ba? Nauna lang ako. Inabangan ko to kasi maldita ang mamamahirap. And very much challenging to for captivating cat kasi maldita din si Akla. So, Mm-mm. alam mo yun na parang dito mo nakita na, alam mo, medyo maano lang ako ng konti. Kasi di ba meron na tayong pre-notion about Kat kasi who she is sa social media, ganyan. Pero lately, alam mo na nag-tame siya eh. Alam mo na nag-a-adjust siya. Tsaka parang siguro hindi naman din talaga like ganun siya talagang palaban in real life. May pinaglalaban siya, oo, pero alam niya kung paano niya ilulugar yung sarili niya. So, ang ganda nung interaction nila, and yun nga, inabangan ko, and ang ganda nung damit. Actually, I'm giving it a Yeah. 9.5 as well. Kasi, gustong-gusto ko yung damit, at saka gustong-gusto may, may, May paputok. may literal Iputok na mo. paputok. Oo, may pa-show. At star ng Pasko si Mama Myra. So, Mm-mm. ang ganda. Kudos kay Kat doon. So, 9.5 for me. Ikaw, Pot. For me, ganun, halos yun na yun, 9.5. Charot. Okay, next. Hindi, ang ganda din kasi mas na-appreciate ko yung look na may effort. Yeah. Mm-mm. Like, hindi naman may effort. I mean, may extra effort, tapos may extra pasabog. Kaya 9.5 din yung kay Kat. So, yung reveal, yung mga ganyan-ganyan. So, very siya, parang sa ganitong stage kasi, sa episode na ganito, hindi ka na pwedeng magpa-chillax, saka hindi mo na pwedeng idaan sa ganda. Tama. Grabe. May Yeah. pinagsasabihan ka ba? Oo. So, grabe lang talaga na parang deserve din ni Kat yung spotlight for the lip sync dahil dito sa ginawa niyan. Ay, maka-reaction. So yun, for 9.5 for me. Kiefer? Ako 9.5 din. Ang pulso ng bayan is 9.5. 9.5. Sila lang yung may pa-reveal and all. Parang very
kala mo villain sila kasi Celia Rodriguez vibes eh. Yeah. Ang fun pala sila na parang, alam mo yon. Although parang ano lang, parang more commanding lang si Katkat na Yeah. parang if ano mo lang talaga, parang kung magni-nitpick ka, parang very commanding lang si Katkat. Pero um, second to most fun yung presentation nila next to True. Hannah for me. Kasi with all the reveals and all nga. Ralph. Ito Well, na, bilang ito na yung ano, alam kong pinakakaantay niya to. Okay, go, Gral. bilang Katkat apologist, reformist. Reformist. Ah, hindi, 9.5 yung being the highest for my score. Lalo na for a lola para sakyan yung mga antics na gano'n, reveal, Attitude na lola. sabi, Attitude. paano niya nasakyan lahat 'to at saka paano niya na-take lahat ng instructions, ang dami ano. At saka yung ano, na-appreciate ko kasi yung before and after. Usually 'pag sa mga makeover na ganyan, ang titignan ko is before and after. Grabe yung after, Pia Moran. Ang galing mag-makeup Ganda. ni Katkat. Well, Ang actually galing, oo. lahat naman sila. Parang kasi usually sa mga makeover challenges, may makikita kang isang queen na, "My God, di ako marunong mag-makeup sa ibang tao," ganyan-ganyan. Dito sa episode na 'to, wala. As in lahat sila confident na mag-makeup sa ibang tao. Tapos nung close up na, ang ganda ng makeup, pagkaka-makeup ni ano, Pia Moran na tawag ko sa kanya bilang kamukha niya si Pia Moran or mas maganda pa raw siya kay Celia Rodriguez. Yeah. Anyway, ayun, 9.5. Na-appreciate ko yung turban, na-appreciate ko yung reveal. Di ko na-expect na tencel na kumikintab yung hair nila. Ang ganda ng effect. Though may kamukha siyang ginto't pilak, nagulat ako, no? Well, great mind thinks alike. Anyway, wala lang, nagandahan lang ako ng sobra. At saka for Kat to think of that concept again. Sabi, saan nanggaling yung concept na 'to, 'no? Anyway, maganda from head to toe. So deserve nga talaga na deserve na mag-lip sync sana for the win. Actually. Totoo, I agree. So, okay na tayo, di ba? So, Wala na akong may-miss. speaking Eto of na. so, Eto na. Last but definitely not the least, Miss Jade So and Chloe LaRusso. Larususo. Ito na, nabulol na ako. Larususo. Miss Patricia Javier. Okay. Ako, I love the yung energy nila very much again another another partner na ang daming instruction kasi syempre 'di ba parang ang dami nilang ang galaw-galaw daming ganyan. gagawin. Ang daming gagawin but nakakasunod si mama. So very very good sila doon. Hindi ko lang medyo na gustuhan yung structure ng boob kasi parang ang lumpy. Parang gusto ko siyang Napipi ipa-check siguro up. sa luggage. Oo, sobrang ang lumpy niya. But ang fun lang din naman, I'm giving it an 8. Yun lang for me. Yes, Paul. Well, for me, it's a 5/10. Ba't kay ka? Hindi. Hindi ako papayag. Kasi nakakaasar na ganito yung preparation. Motions. Di ba? Kasi gusto kong sabihin na I'm a Jade fan nung episode 1. So doon ako nagustuhan ko siya. Pero fluctuating na yung yung efforts niya. Like gets ko yung team na Suso kasi yun naman talaga yung branding niya. Pero kasi girl, ang pangit kasi. I'm sorry ha. Yun yung verdict ko. Salita naman kayo. The views and opinion Hindi mo palit of the ang pangalan co-host. mo eh. Aalis na rin tayo katulad ni Marina Summers. Yun. Oo. Hindi, hindi, yun nga, nasayangan ako. Then, feeling ko, medyo nakakapagod yung concept na hindi masyadong nakakahabol si Larususo. Na hindi, parang,
naramdaman ko Katulad yun. ng ibang mga Golden Gays natin na nage-gets nila kung ano yung tema ng runway na gagawin nila paglabas. Like may ano talaga, may dikit. Yung kanila parang si Laru Suso is parang naliligaw na siya. So kudos naman kay Jade kasi sinusupport pa rin naman niya ganyan. Pero yun pa rin nga parang hindi na itawid. Parang hanggang gate lang sila, hindi sila nakapunta ng EDSA. So yun kaya 5/5. Yung looks medyo 5/5. okay naman. Pero yung outfit, it's not giving. Like kung suso siya, isuso mo na. Sana hindi nila kayo naghiwalay. Alam mo yun, sana pinagdikit na lang kayo. Tas, di ba may isang Malaki, na, oo. Ganun challenge ang pinaano. oo. Pwede mo i-reveal yung dede, tas may tassel yung utong. Pero nung yung hiwalay levels na parang Nawala yung, nawala. parang ano, Pati yung form ng dede, kahit yung mismong dede lang, pag tinignan mo siya sa side, ang pangit niya. Sorry, that's my verdict. Buti nga binigyan ko ng 5 eh. Tas, Uy, thank you daw thank you. Ay, nag-message. Thank you May daw. nag-message. Oo, Saka, nag-message siya sa GC. alam ko na itong episode na to is it's really for parang homage for the Golden Gays and I agree na walang umuwi. Pero kung tatanungin kung gusto kong may umuwi, ay pauwiin na yang si Jade. Ang sabi nga ng Pulso ng Bayan, puro siya memes, hindi siya actually words. Puro siya memes na Oo. parang, this will be a non-elimination episode. Tapos Miss Jade so, tapos mga memes na parang relieve sila na parang, oh my God, thank you. Ganun yung mga memes. Diba? Laro talaga, Diyos ko. Yun lang. Nainis ako. Can I go? Go, continue mo na yung Pulso ng Bayan. Actually, I agree with everything Pot said. Na parang, Jade, this has to stop. Masyado ka ng, parang, you have to step out of your delusion for a bit. Parang reality check. If you're really an alien, you have to observe the planet you're in and tawag dito, yung makisama. Hindi, pero kasi, in fairness naman kay Jade, I would like to commend Jade kasi nagpa-guide siya Ayan. kay kanina to? Sino yung lola niya? Si Mama Trisha Javier. Si Mama Trisha. Nagpa-guide siya kay Mama Trisha. Although sinabi naman din ni Mama Trisha na hindi, mananalo tayo. Parang sinupport niya rin si Jade. Feeling ko nag-cling kasi doon si Jade. Pero kasi, the presentation would have been executed if it were not Lola Trisha. If it's another queen. Wrong partner. Parang hindi, masyadong playful yung concept to be paired with someone old. Kasi nakita mo yung mga yung naggagano na sila ng dede, hindi na nga makaganon si Mama Trisha. 'Di ba? So parang yun nga, tapos kung magbububus ka naman, I mean, may Jimbo kasi. If magbububus ka, ibubus mo na. Oo, 'Di ba? Jimbo, di ba? True. Yun yung pamantayan ko ng exaggerated dede, si Jimbo. Totoo. At saka, ano ba yung nawala yung image ng dede kapag naghihiwalay sila na parang if titingnan mo ulit, ano na nga ulito, parang gano'n. Kaya sobrang swerte din ni Jade na it was a heartwarming episode. They choose it to be a Hindi pa pantay yung tassel. Oo. Teka, bakit kami lang yung naka-basher pa din? Dapat yung dalawa din. Hindi ko mapalitan eh. Hindi ako host eh. Pero, Sorry. Oo. pero yeah, I Well, agree. Alam ko magpapatalo ko kay Pot sa grade eh. Kasi ang initial grade ko 7 lang. Pero parang ayun. Hindi, okay na yung 7. 5 lang ako. Sabi ko nga, di ba, buti nga binigyan ko pa eh. Pero actually, I mean, ang dami mo kasing, ang gaganda kasi lahat. So, alam mo na, kung i-rank mo pa din, yun talaga din yung bottom. Yung score. kumbaga. Yeah. But buti na lang din, this is a non-eliminating episode. I think it's just proper na ibigay nila yung episode na to sa mga Golden Gays kasi they deserve the spotlight, they deserve the attention, they deserve
that moment. Corrected Diba? ba? Na worldwide. Yes, go Mm. Ralph. Gusto ko lang sabihin kasi though walang sinabing negative ang mga judges sa table, pero feeling ko gusto nilang in-insinuate nila that time nung tinanong nila si lola ni Jade na, "Gusto mo ba yung itsura mo ngayon?" 'Di Ay, ba? Sabi ko, oo. ano gumagawa sila ng plot para magkaroon ng bottom. Pero hindi umubra ang mga judges kasi feel na feel ni lola ang pagkasuso niya. Which is Correct. very which is very nakakagulat kasi alam niya yung concept. Yeah. Na-appreciate ko naman yung sa lola na very, cooperative siya with Jade. Pero gusto ko ibigay talaga kay Jade kasi na-appreciate ko na this is something different compared dun sa mga una niyang ginagawa na Elioness, Kemblaclure, and et cetera. Very sexy, very stinch, very modelesque, very Elioness. This is Ito yung something campy. This is Oo. something joke na hindi mo ma-expect na manggagaling sa isang Jade So, which is last week sinabi nila they wanted to see something different. I think this is a chance for them to see something different. Ayan, bago. Tapos gusto Okay. nilang i-lure down sa lusak. Charot. Anyway, As- na-appreciate ko lang naman talaga na this is something new for Jade. At saka, given the caliber ng mga kasabayan niya, buti na lang. Totoo Naku. naman. Pero guys, alam niyo, buti na lang din may ganito tayong mga hanash kasi hindi 'to nakukuha ng mga queens dun sa mga judges na dapat nagbibigay sa kanila ng ganitong criticism kasi that's for improvement and after all, this is a competition, 'di ba? True. So, Yeah. dapat Kanto nandun na tayo TV, sa judges panel next season. true. Dapat palitan na natin. Nahanap nga tayo ng background na nandun tayo sa judges panel kasi Sige, yun na sige. yun na yung Next next episode. natin, Next next Sige, sige. episode. So, ayun na nga. So, let's move on. Ito na, my God. May comment din ako dito. So, ito na, top 2 queens. Lip sync for the win. Alam mo, actually, iniisip ko kung ano yung lip sync for the. Kasi pag All Stars Legacy, di ba? And then kapag yung regular lip sync for your life. So, buti na lang, nakaisip sila. Ito na, top 2 queens. Lip sync for the win. So, agree ba kayo na si Bernie at si Ovi Kant? Hindi. Charot. Hindi. 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 Kat no. Dapat nandun si Kat. Sorry Alam mo, maganda Oo. kung nandun si Kat at saka si Bernie. Yung drama ng dalawang pinakamatanda. Naglalaban para sa isang crown. Ang ganda lang ng plot na ganun. Ako hindi talaga. Mm. Sino para Ber- sa'yo, Bot? Bernie and Kat to. Totoo. Bernie Kat, Totoo. no? Bernie Kat. Actually, totoo naman. Tsaka, Magaling si... Actually, dagdag ko lang din dun sa black market. Sa black market, actually, si Kat at si Bernie yung nandun. Ay, talaga? Oo, hindi ko nga, kaya nga nagulat ako eh. So, medyo hindi ako nagtitiwala dun sa black market. Actually, sa black market, parang 6 or 5 na bottom, si Jade. O, sabi mo nga, di ba, maaga nga siyang maaano. Parang lipstick assassin nga yung level niya. Pero hindi nga nangyari. Parang naging... Hindi naman siya lip assassin. Yun nga din eh. Kaya yun yung sabi sa black market. Pero sa black market, ang sabi talaga ay si Kat at saka si Bernie this episode. Tapos non-elimination talaga siya. Sinabi yun doon sa black market. Pero yun, wala. Tapos, ano lang din. Sige, sabihin na natin na nag-effort naman si Ovi, ganyan-ganyan. Pero, I'm sorry sa mga Ovi apologies. Pero medyo nagsasawa na kasi ako dun sa utong niya. Actually, Laging ganito na lang yung level niya. Kung ewan ko ba? Lagi na lang siya yung skin tone na... Oo, yeah. Yun, I yun at agree yun na naman. lang. Tapos, nung sige, lip sync for the win now. Sige, nandiyan na si Ovi. Sige, bigay na namin kasi para for me, top 3 ko naman siya eh. Parang top 1 ko si Bernie, top 2 ko si Kat. Pero nung nandun na, tapos nakita ko na wala siyang pangtaas. Tapos lang siya. Tapos sabi kong, girl, doon ka tabi na.
Kasi kahit hindi na mag-lip sync, showgal ka na. Bernie pa yan, performer yan eh. 'Di ba? Sabi kong ganyan, sayang yung nasasayangan ako sa moment na sayang yung first na lip sync for the win. Tapos ganito yung performance na si Bernie lang yung giving. Sana kung si Kat pa yun baka mas malaban. Pero wala, nandiyan naman na eh. Actually, well, coming from an Ovigan apologist, I agree naman. Although feeling ko, hindi din in-expect ni Ovi na top siya. Kasi I mean, hindi nila alam din naman na top ang mag-aano, 'di ba? Top ang magtawag dito. Kumbaga parang feeling niya, hindi siya top, pero hindi siya like high safe siya. Sabi naman niya yun sa ano eh, sabi niya sa attack, high safe siya. Kaya parang hindi niya na-effortan yun. I mean, kasi hearing stories kung paano siya mag-perform, give naman si mama. Pero yun nga, na parang, ay, baka in-expect din niya that time na, ay, ano to, cut in, kung top man to, cut and burn ito. Tapos kung bottom, yun lang naman ang magli-lip sync. Kasi hindi siya, kumbaga feeling ko, hindi siya ganun ka-prepare. Tsaka yun nga, sabi ko nga kanina, kaya may 0.5 din yung sa akin. Kasi parang, kung maganda sana yung suot niya, at saka I agree naman din po, nagsasawa na din ako sa lagi na lang tsaka di ba sa international, si Mamaru, ayaw niya ng mga nakaganong nakahubad lang. Mm. Diba? Ayaw niya yun. So, sayang yun, nasayangan din ako dun sa moment. Although, can I just say, ang ganda ng camera work sa lip sync na to ha. Very much, it's giving Lady Camden and Bosco lip sync, yung ang ganda ng close up, ang ganda ng angulo, bagay din dun sa tsaka feeling ko ito yung pinaka so far na lip sync ha. Ito yung pinaka Kami? memorable. Oo. Ayoko sabihin pinaka maganda, pero ito yung pinaka memorable na lip sync this season. So, Wait lang, kilala niyo ba si Bernie Varga? oo naman. Hindi. Age showing. Pero oo naman, familiar naman ako sa kanya. Kailan ko si Bernie. Si Bernie Purple Diday. dinosaur. Yung Pag purple dinosaur. Pag inabutan niyo yung SOP days, minsan nag-guest din siya doon. Doon ko siya nakilala actually. Si Bernie Varga. Yes, Very much giving. Madonna. Okay, Oh, anything pa sa sa ating lip sync. Ikaw, runaway? Keith? Agree naman with everything. Nainis lang ako na naghubad. Parang sobrang deserving ni Kat na dapat siya yun. Tapos nainis ako na naghubad agad si Ovi. Oo. Tapos Oo. wala namang something na revealing. Parang may takip lang yung nipple mo, that's it. I mean, if maghuhubad ka agad, there's something that should wow everyone na Yeah. parang to look for. Sabi Pero nga ni Bianca Del Rio. ang distracting niya lang tignan. Mm-mm. Tapos, tawag dito, nasasabihin pa ako, ang ganda ng camera panning. Mm-mm. No, sobrang sabi nga ng madlang Twitter. The moment na yung pinan kay Bernie, yung nagganon siya, Oo. winner na siya. Alam niya kung paano tumingin sa camera and mag-perform and all. So, Yeah. yun. True naman. Oh yes, Ralph, the basher too. Yun lang ang gusto ko i-comment. Agree naman sa Ang lahat. kilala ba namin si Bernie Varga? Kilala naman namin si Bernie Varga. Pero yeah, Kasi first time ko lang naman marinig yung song ni Bernie Varga na may ganito pala Dami siyang siya sa song na season one. very disco 80s, 'di ba? Kasi naririnig ko siyang kumakanta ng mga power ballad. Yung Yes. power ballad niya na parang very cool, Ledesma, malalim, mataas ang boses. Meron din pala silang ganito na fast-paced, which is very baklang 80s. Very golden 80s. Totoo, actually, totoo yan. And, yun nga, sabi nga, nag-agree nga din, di ba nga, Kiwer, same tayo ng comment din sa camera works. Kaya naman pala, ba't kailangan natin umabot ng episode 7? Baka gawin ngayon nila lang may yun. nagsuggest. Well, nung Meron time ako- nilang yun, may nagsuggest. Meron ako nabasa, conspiracy theory, na ngayon Wow. lang daw shoot yun. Aray. Ngayon lang sinut. Shoot daw yung episode na to para mapakita na, okay naman. Kumbaga parang, hindi lang yan ngayon in-edit or something. Super stretch naman ang theory na yan. Paano?
'Diba? Kaya Para lang naman pala. O bakit may ano? bakit Ano? may mga pangit na episode? Ba't kailangan mag-stretch hanggang episode 7? So anyway, ayun na nga. Truth. So, anyway, Bernie won the lip sync for the win. Deserve naman. Deserve Deserve. naman versus Kat Kat. And again, ang ganda nung ano niya. Ang galing niya mag-lip sync. Lip sync, ano talaga to si Mama eh. Okay, so let's Mm. now proceed with the Untopped, with the Golden Gaze. Ito na. Gusto ko yung Ay, bakit po? Hindi ba kita natanong? Hala, Natanong mo ano, ako. ay natanong. Akala ko excited lang na-miss kami na sa ng ano nangyari ko. Eh, sa ano lang kasi, Untucked. kailangan, gumanon ka kasi po para kitang-kita yung face mo. Ganon kasi. Okay. Akala ko ano yung Kaya may forward na-miss your out na naman chin. ako. Ayan, ang ganda. So, Ayan. ayun na nga. Ganyan lang. So, for the Untucked, okay. So, let's, grabe yung may bigla ang pa-message ng mga ng mga Ay, oh my God. parentals. Nakakaiyak. I mean, okay, let's start with Jade. So, grabe naman. Ang Mm. ganda lang nung ganun pinapakita. Kasi, let's admit it, hindi Sarap ng naman daddy. lahat ng story ng mga LGBTQ friends natin, yung like pang MMK, meron din naman may Yeah. mga supportive friends. Happy And story. ang ganda nung pinapakita nila yung ganong happy story. Diba? Hindi Mm. sa iniinggit yung mga iba, but to let them know na may mga open-minded din na parents, diba? Na Yeah. ang ganda nun, ang ganda nung part na yon. But I think the most highlight of that Untucked episode was Hanabeshi's parents' message to Hanabeshi. Grabe lang. Kayo guys, I would like to hear more from you because of course, hello. Siguro Sadly, I'm straight, so charot. hindi na ako dun Go. sa sa kung ano man yung mga nangyari, pero na-appreciate ko na tong anim na to kasi feeling ko wala ng talaga. Bukod kay Verush at saka kay Delia, feeling ko Di tayo makamove on, no? bukod kay Verush at saka kay Delia, kasi nami-miss kong mainis si Kiefer eh. Hindi, grabe lang talaga yung mas nakikita mo na ang genuine niya nung nila, yung isa't isa. Tapos ito, Mm. outside kasi, nakikita mo na yung friendship ni Hanabeshi, ni Arizona Brandy, tsaka ni Uvi. Yeah. Outside sa mga post nila, ganyan. Pero dito sa episode na to, mas nakikita mo na friends talaga silang tatlo. Dito nag-umpisa, yeah. Ito talaga yung isa kaya beshing-beshi. Tapos nakikita mo rin na mas nakikita na ng tao yung good side o yung good naman talaga na side ni ni Kat Kat. na yung image nila doon kay Kat parang dito maintindihan mo na hindi naman pala talaga masamang tao si Kat ganyan. Then same with Bernie, yung pagka-genuine ni Bernie na ramdam mo din. Yan. So, sino ba hindi ko nabanggit? Si Wala naman. Si Hana. Hindi. Hanabeshi, Arizona, Si Uvi. Jade So. Si Jade Jade So, ayun. Wala, baliw. Baliw talaga si Akla. Boxer na pala ni Jade So. Dagot baliw ha. Dagot baliw. Alam ko kasi talaga, nung una talaga, nung naano ko si Jade, sabi ko ganda, ganyan. Pero simula talaga nung lumabas na tong yung Can You Give Me an Alien, pero ang nakikita ko na lang lagi, eto baliw na naman tong babae ko. Napipikon na ako. Pero yon, tapos yung mga stories, yung mga messages, syempre, grabe. Ano kasi ako dyan parang basher ako sa mga ganyan. Syempre, ako, yung parang sa experience ko, although it's a good thing sa akin. Yeah. Pero minsan, nandun ako sa moment na, ba't ako wala akong coming out moment. It's a hard thing hindi ko siya sinasabi na sana ako din. Pero syempre, bilang bida-bida, parang sabi ko, sana may ganitong moment din ako yung mga coming out, ganyan. Titignan ko yung response ng nanay. Pero hindi kasi, bata pa lang tawag na sa'yo, ay bakla! Ganyan. Sa panaginip mo, ganyan. O, diba? Yung nanay mo lang pinagkakalat yung mga picture mo ng Miss Gay levels, mga ganyan. So, ganong levels, walang coming out kasi alam na kagad nilang kumikending pa lang, kindergarten pa lang. So, yun lang naman. Ay, dadagan. Go. Well, nagusto ko yung moment ni Jade kasi ang tawag dito, may nagsabi, sino nga yung best friend niya outside Drag Race? Is it Ovi or si Beshi? Si Ovi.
Si I OV. know sila Hector, eh. Hector Yeah, Bailey. kilala niya si Jade bilang alien lucraret whatever outside. Hindi niya alam siya na mismo na kaibigan niya si Jade outside from Drag Race. Hindi niya alam na may ganitong side din si Jade, which humanizes her. Na may ganun rin naman palang emotion si Jade. Hindi mo akalain na ganun yung background niya. Though, na-appreciate ko na may parents na umiintindi sa ganung kalokahan niya. Pero the fact na ganun pala yung story ni Jade with the family, etc., given the situation of her mom, na nakaka-glad lang na may ganitong moments si Jade. At saka, well, sinabi na may cancer pero hindi ko alam kung anong cancer. Probably it is breast cancer kaya medyo close yung attachment ni Jade sa suso. I'm not quite sure. I'm just making things up pero Steering ka po ata. steering na pa. Pero ang ganda lang ng dynamics between Jade So and the parents and the father. Anyway, And the Father. and the Tama. father is And fathering. the Father. And the Holy Si Katkat Spirit. talaga nag-point out nun, no? Nakakatawa yung mga hiriti-kat-kat sa sa Antak. Like yung last episode, yung I will allow you. Feeling ko nilalaro na lang niya. Feeling ko pagod na Nilalaro rin niya siya at lang. some point. Sabi ko, ayoko Alam na mo maging naman talaga si Katkat eh. Oo. True. Very much Yun. sila. Ikaw, Keith. Ako alam ko yung feeling ni Hanabeshi nung nakita niya yung parents. Although hindi kasi siguro ganun ka-grand yung emotions ko, pero I know the feeling na ma-accept ng parents. Kasi, I mean, hindi naman sa pagbibida-bida, pero yung mom ko kasi, yung in-acknowledge niya na bakla ako, nag-monologue si Bading. Nag-monologue si Bading habang nagko-computer ako. Eh, nung moment na yun kasi, parang sabi ko sa mga kapatid ko, huwag niyo sabihin kay mama. Kasi takot nga ako na ma-reject and all. Kasi nga, church mom siya eh. Oh, she's a Christian woman. Ganun. Although Akala ko Catholic, Zumba mom lang yung mom. ayun, Zumba mom na siya. Tapos yun, nag-monologue si Bading. Tapos parang yung sabi niya, ang mabibigay ko lang naman sa'yo is acceptance. Yung ganong moment. Tapos yung kay Hana, diba, ang sinabi sa kanya is, tinawag siyang Hanabeshi. So, Yeah. that's how acknowledging the Hanabeshi. So, nakarelate ako doon. Tapos, ano ba, pag-uusapan na ba, ito na ba yung antak, natin? Kasi gusto ko din yung attitude ni Ma'am Amparo. Sabay-sabay na natin. Gusto ko. Kasi magdadalawang oras na naman tayo. Hindi, Apat lang tayo, ha? Gusto ko lang yung umattitude si Ma'am. Akala ko joke lang nung umpisa na. Ako din. Oo, ako din. Naapakan siya. Hala, tuloy-tuloy siya. Tapos si Kat, hindi, gusto ko ng drama. Sige, pag-awayan natin siya. Tapos parang may inis na talaga siya dun sa kay Lola na nakaapak. Tapos tawang-tawa ko dun sa, di ba, nag-speech siya na parang ang mabibigay nyo lang dapat lagi is respect and kind. Tapos kinorek siya, kindness. Tapos, hirap na naman si Lola Amparo. Wait lang, anong root? Bakit, or root ako? Yun lang. Oh my God, kala ko may malalim na. Di ba nga kasi si Lola Amparo. Tapos yung partner mo ni Kat, parang lang siya yung Pudadin. buhay mo. Pudadin si Bading. Nangaasar lang din siya. Yun. Napipiko na si Amparo. So, lalo niyang inipon. So, nakagalang siya. Tagalin mo yan. Gagaling levels lang. Sobrang proud ako sa daddy ni Jade kasi tanggap na si Jade. Oo. Gusto ko siyang bigyan ng hug yung daddy ni Jade kasi tanggap na siya. Ayun lang. Yung mga moments lang ng yung first untalk na with the Lolas, parang lang, ang ganda din na na-highlight yung mga gusto nilang sabihin kahit may ikli lang. Just yung mga pa-message yan. Kasi grabe lang din na ang sarap nakakarinig ng parang payo mula sa nakakatanda. Kasi in this generation, parang minsan yan na yung nare-reject at hindi natin madalas naririnig sa mga matatanda. Kasi dati talaga, di ba, may mga matatanda na pinapayuhan ka, ganyan. Ngayon kasi parang both ways na
halos wala ng mga matatanda or mas nakakatanda na nagpapayo para sa atin or para sa mas nakakabata. At the same time, may mga kabataan na din na wala silang pakialam doon sa pinapayo sa kanila. Na parang andun na sila sa strong generation na hindi ko kailangan ng payo kasi I'm strong, independent woman and a man. Ganun level. So, that episode parang na-realize ko na wow, may ganito pa pala. So, and then yung na-appreciate yun ng mga queens is really very very thankful. Kasi lalo na yung yung message ni Bernie na parang ang message lang niya parang thankful siya kasi hindi pinabayaan ng mga queens yung mga lolas na na-assign para sa kanila. So yun lang. Can I just add, tinupad ni Bernie yung Pwede. Hindi, nag-post si Bernie na in-invite niya sa show tapos naka-drag sila pareho ni Mama. Tato siya. Ayun lang. Yeah. Very timely lang ng lahat, no? Grandparents Day, issue about sex bomb easy. Parang nagsama-sama tapos lahat parang Pwede summary bang ng sa iba isang buong natin episode. pag-usapan yan si Sex Bomb Easy? Ayaw mo na go sa ibang na lang, sa ibang eme. Kilig na pa talaga yung Mara. Sobrang lang kasi sobrang nakaka-happy ka na as a sex bomb fan ha. As a solid sex bomb fan, shoota talaga na pikon talaga. Inangat ka ng mga bakla tapos galit ka sa bakla. Excuse me. Bible verses, Diyos ko, tigil-tigilan niya ako. Anak nga niya sa ibang lalaki. Next episode na. Sabi mo nga, next ibang episode na lang. Isa ko eh. Okay, so anyway, to wrap this almost 2 hours pod again, but deserve naman kasi very much ang ganda nitong episode na to. Who is your top 4? Oh my God! Hindi ako nakapaganda! Ay, wait lang. Before yan, before yung kasi papalitan ko yung name natin eh. So, Keeper, ay ikaw muna, Ix. Ano ka ba? OB apologist ka pa rin ba? Ay, sasabihin na ba niya yung top 4 niya? Hindi pa top 4, yung yung bias lang muna. Bias. OB pa din. OB pa rin, okay. How about you, Keeper? Di ba naghanap siya ako last episode? Oh. Hanabeshi siya. Hanabeshi ka pa rin ngayon. Hanabeshi birth certificate. Ay, sorry. Hana pa rin. Hana ko yung Hana pa rin mga uror. How about you, Ralph? Team K. Oh. Si Pot. Sino kaya si Pot? Hulaan nyo. Ayaw nga pala, no? From the very beginning. Siyempre. At least consistent naman yung akin, no? Oo, si Mama Burns. Kahit mutikan ka ng tumaliwas nung Oo. Kasi nagkita ko yung utong ni eh. Ayan, sige, game na tayo. Sinong top 4 natin? So, bilang bida-bida ako na yung magta-top 4. Ang top 4 ko ay si Katkat, si Bernie, si Arizona, at saka si Ovi. Ikaw na, Ix. Ako, ang top 4 ko ay, oh my God, Ovi Kant, Hanabeshi, Katkat. Dahil, gusto ko si Arizona eh. Pero, dahil paliwanag? Gusto ko si Arizona ang ipasok, pero may win na kasi si Bernie this time. So, Bernie. May win naman din si Arizona. Mas significant yung win ni Oo, mas mabigat. Mas mabigat eh. Sige, ikaw. Ikaw na, Ralph. Katkat, Bernie, Arizona, Jade So. Ay. Nag-question mark kasi kung titignan mo, if ang way makapasok sa top 4 is lip sync at matitira na lang yung mga bottom, tapos lip syncs ang skill set, I think
ang makakapagbigay ng lip sync skill set ay si Jade So. Pag Well, may nakalaban siya sa bottom. it depends kung sinong katapat niya. Pero Oh. never mabobottom si Bernie. Never mabobottom si Katkat. Yes. Si Arizona, I'm not quite sure. Kung mabottom siya, baka makalaban pa si... ang makapasok nga si Arizona. Pero feeling ko kasi by the end or towards the end of the season, ang mabobottom si OV at saka si Jade So. Tapos ang lalabanan na lang is lip sync. Doon ako sa... Anyway, yun yung top 4 ko. Okay. Sorry Meron to disagree. Go. Pero go, Kiefer. Meron kasi sa trailer na parang may redeeming episode si Jade So, which is hindi pa napapalabas. 'Di ba? So, either next episode siya. Yung parang nakamaong blue siya na may butterfly Oo, sleeves. parang this is may redeeming. Oo, parang yun yung sa trailer. Pero ang top 4 ko is Hanabeshi, Katkat, Bernie, and Arizona. Katkat, Bernie, Arizona. Hanabeshi. Hana. Okay. Gusto niyo malaman yung top 4? Black market na naman. Yung black market. Mula sa black market. Tarot. Uy, pero nung chinek ko rin yung black market, parang hindi rin naman siya credible kasi parang Parang third nga. episode mawawala si Alam mo, Phoebe ang nakakaano Santo. niyan, dito sa Drag Race Season 2, hindi siya credible talaga. Pero sa ibang Drag Race franchise ng black market, sobrang Talagang credible. swak na swak, no? Totoo. Swak na swak totoo. as in. Kaya Mm-mm. na ano nga ako nagulat ako, hala, inconsistent ang pota. Hindi reliable ang mga marites ngayon. Yeah. Kasi kapag yung sa All Stars na nanonood ako sa YouTube, YouTube lang nga yung black market ko pero medyo accurate pa yun Mm-mm. Yeah. Diba? Anyways, that's a top 4 and that's the wrap. And andito na ang ating taga-tupi. So, go na Erica, tupiin mo na ang dapat tupiin. Ano bang tutupiin ko? So anyway, ayun lang. Thank you so much again for joining us tonight. So, very much looking forward tayo with our next episode because finally we have someone credible, almost supposedly the host, charot, Parang, of yung Drag today, Race Philippines. Ay, Atoray, ano ba yan? May Patreon parib, Wala. Una! may paiba ng hairstyle. Oo nga, kaya pala ako ang pinapalap up para siya yung makakaganon-ganon. But anyway, so for our next episode, next episode judge is Panjani Hill. So again, very much looking forward to that episode. And looking forward din sa mga hanash nyo as the OG basher for Cat OB, Hannah Kahit and wala na Bert. yung binabash no? May Kahit babash. wala na yung mga binabash, andyan pa din tayo. Pero hindi ko matandaan kasi hindi nagsabi kanina. Pero gusto ko lang din balikan yung sinabi ni Katkat sa Untucked na feeling niya or totoo naman din na may makakaaway siya this season, 'di ba? Pero Oo. 'di ba, may sinabi siyang ganon. Pero Totoo naman. totoo naman nga. Pero so far, yun nabuo nilang friendship, very genuine. Kasi nakikita ko pa din na lumalabas si Katkat, si OV, si Hanabeshi, tsaka si Nicole. Oo. Sila yung magkakasama Ano ba? palagi. Ang hindi lang Hello. naging friends talaga ay si Verushka. Okay lahat. Tapos, Actually, si Birushka nasaan? Bumalik siya sa Hong Kong. oo, tapos Parang. si ata, siyempre nagtitest. Gumagawa ng pulled noodles. Hand pulled noodles. Hand-pulled noodles. Anyway. Ayun. Anyway, Yun lang. Thank you so much. And once Thank you again, so this is much. Likes. this is Spot and this is Not just this with Ikes and Pot with Rob and Kiefer and wala ayaw. Gising pa ba siya? Oo, kumakain. Charot. Kumain ba? Thank you so much, Keith and Ralph. Until next Thank week. you. Thank you then, guys. Ay, ang lanti. Olo, may pa-reveal. Hindi wala lang. May Nasaan lip yung roses? pala tayo. Wait lang. Ano ko ba? Wait lang, hindi ko na ma-off. Kung si Pot may pa-reveal, si Ikes may pa-fade away. Oo, ako Oo. nag-fade away na ako. Nag-blur na naman Thank ako. you.